Minamahal ko mga kapwa-anak ng Diyos. Ako ay natutuwa at meron palang ganito karami na naglilingkod sa ating mga kapwa mananampalataya na mga estudyante sa pamamagitan ng pagtuturo ng katekismo. At ito ay isang marangal na gawain. Paano ba ang isang tao ay nagiging mature? Ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga gawain. Yung siya ay inaasahan, pinagtitiwalaan. Kaya nung ako ay maliit pa, ako ay nagsimula sa pamamagitan ng paghuhugas ng plato. Paghuhugas ng plato. Nung ako'y tumanda na ng konti, yung paghuhugas ng plato ay pinasa na sa kapatid ko. At ako ay tinuruan ng magsaing ng bigas, kanin, at saka magluto ng sinigang. Yan. Dahil ako ang panganay. Nung magtagal na, ay ipinasa na yun sa mga kapatid ko. At iba-iba na ang ibinigay sa aking responsibilidad. Kaya ang tanda na tayo ay lumalago sa ating pagkatao, sa ating maturity, ay ang pagbibigay sa atin, pagtitiwala, ipinagkakatiwala sa atin ang pananagutan, ang responsibilidad. At sa inyong kalagayan ay isang napakadakilang responsibilidad ang ibinigay sa inyo. Sapagkat ito ay ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ibang klase ito, sapagkat ang nakasalalay ay ang pag-uugali at ang pagkatao, at higit sa lahat ay ang kaligtasan ng mga taong ating tinuturuan. Pag sinabing kaligtasan, ito'y hindi bagay na nabibili ng pera. Hindi pera ang pinag-uusapan dito. Hindi rin dito pinag-uusapan ang impluensya. Hindi rin dito pinag-uusapan yung kapangyarihan. Sapagkat pwedeng tayo ay napakataas ng pinag-aralan, pwedeng ang isang tao ay napakayaman, pwedeng ang isang tao ay napakalaki ng kapangyarihan, pero hindi siya maililigtas sapagkat ang kaligtasan ay wala sa kamay ng tao. Ang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. At ito hindi pwedeng panghawakan ni numan. Kaya dito pa lamang ay kitang-kita na yung distansya ng Diyos at ng nating mga tao bilang mga nilalang. Hindi kayang abutin ng sino mang tao ang kaligtasan sapagkat ito ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Pero nais ng Diyos na ipagkaloob, ibigay, ihandog ang kaligtasan ito sa ating lahat sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Pero hindi magic. Ang Diyos hindi gumagawa ng magic. Yung sinasabing tato, yung mga himala. Yung sinasabing himala, pambihira lamang na mangyari ito. At ito'y may kadahilanan. Pero sa normal na takbo ng buhay, ginagamit ng Diyos yung batas ng kalikasan na siya rin ang naglagay. Iginagalang ng Diyos ang batas ng kaligtasan sapagkat siya mismo ang may gawa ng mga ito. Ngayon, nais ng Diyos na ang kaligtasan ay nagaling mismo sa ating Panginoong Jesucristo, bunga ng kanyang pagiging tao, paghihirap, at namatay sa krus, at muling pagkabuhay. Nais niya na ito ay malaman
na ito ay maunawaan, na ito ay matanggap ng kanyang mga nilalang. Kaya dito papasok yung pagpapahayag ng mabuting balita, sapagkat si Jesus nga hindi pagkatapos na si Jesus ay pumunta rito sa lupa, naghirap, namatay, muling nabuhay. Sabi ni Jesus, "Oh, tapos na. Kayo ligtas na kayo." Hindi. Pumili siya ng 12 apostol. At mula dyan sa 12 apostol, dumami ng dumami upang ipahayag ang mabuting balita. Sa pagkakataong ito, ay merong mga kabataan na kasama doon sa linya. Kasama doon sa linya ng mga apostol na tinawag. Pinagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos na maging instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita upang ang kanyang kaligtasan ay makarating sa kanyang mga nilalang. At kayo ay kasama rito sapagkat ang inyong gawain bilang mga volunteer catechists ay ang pagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos, ang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos, na pagkatapos ng inyong pagpunta doon sa classroom ay madama ng mga tao, ng mga batang nakikinig at masabi sa kanilang sarili, napakabait ng Diyos. Pero dapat merong isang magsasabi nito. Merong isang dapat magkikwento kung paano ang Diyos ay kumilos. Merong dapat na magsasalita kung paano ang Diyos ay nagpapatawad. At sa lugar na ito, doon sa classroom na inyong pinagtuturuan, kayo ang pinagtiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Kayo ang may responsibilidad. Kaya kayo ay pinadala. Hindi nino man, ang nagpadala sa inyo ay ang ating Panginoong Diyos. Nagkataon lang na may mga pinagdaanan. Halimbawa ako'y narito sa San Pablo. Pinadala ko ng Papa. Pero ang Papa ay pininig din ng ating Panginoong Diyos. Kaya pasapasa lamang yan. Pero kung titingnan mo kung sino yung pinakadulo, punot dulo, ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang buhay ko, ang ginagawa ko, lahat na ginagawa ko, sagutin ko sa ating Panginoong Diyos. Kayo, lahat ng mga ginagawa ninyo, sagutin ninyo sa ating Panginoong Diyos. Si Noy, ang kanyang bossing, yung mga tao, hanggang tao lang yun. Kaya pag sinabi ng mga tao, ayaw na namin sa iyo. Kaya lahat ng mga politiko, pag sinabi ng mga tao, ayaw na namin sa iyo, hindi ka namin iboboto. Tapos na ang pulong. Kontrolado ng mga tao. Pero tayo, hindi tayo kontrolado ng mga tao. Ang ating bossing ay ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang nagpadala sa atin doon sa mga classroom na ating pinagtuturuan. Ngayon, yan yung ating ituturo. Hindi sa kung ano-ano tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ay sino ang magsasabi sa atin kung anong ituturo? Marami tayong mga modules, meron tayong mga lesson plan o kung ano-ano. Pero ito'y mga tulong lamang. Ang nagpapabago ng puso nung nakikinig ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Kaya lang, kinakailangan merong magsalita para yung nakikinig ay meron siyang maririnig para kumilos ang Espiritu Santo sa kanyang puso. At hindi lamang ito, yung ating sinasalita, ito rin ay galing sa Espiritu Santo. Sasabihin natin, ganun ba yun? Parang hindi naman ganun dahil ako, wala naman akong gaanong alam tungkol dyan.